dear beloved, Boss Mike Cervera. Oo, nagwawala sila sa Davao City. Di po ba kaya ho ngayon ang tatalakayin natin yung Davao City? Sabi dito mga kababayan ko, Davao City Gemma Garais. Nagtataka ko kayo siguro kung bakit ganun sa Davao City, ewan ko din, medyo. Kung ganito mga kababayan ang makikita natin sa listahan, ayan, listahan ng mga lungsod na may maraming mahihirap. Bago pa tayo magtuloy-tuloy, makiliti, sa mga Mirashi, sa mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-share at nakakapag-subscribe na nanonood ngayon, at sa mga bago ngayon, welcome po kayo. Yon, mga kababayan. At eto na nga mga kababayan, listahan ng mga lungsod na may mararaming mahihirap. Nangunguna po dyan mga kababayan ko, lakihan natin para makita nila. Yan. Poverty incidents among families. Mga kababayan, eto yung lugar ng mga Duterte. Ang pinakamarami. City of Davao. Nangunguna mga kababayan, dami. Grabe, no? Mga kababayan, grabe pala mahihirap dyan sa Davao City. Bakit kaya ganun? Tapos mga kababayan, bidang-bida yung mga DDS kahit hindi naman taga Davao. Yung mga DDS, mga kababayan, malalayong lugar. Di ba? Oo. Porke Bisaya, mga kababayan, no? Tuwan-tuwa sa mga Duterte. First honor. Ito na. Mga kababayan ko. Para makita ko. Lakihan natin. Number 1. City of Davao. Grabe, no? Tingnan nyo mga kababayan. Halos mapuno. Mukhang mga Duterte lang ang mayayaman. Ang sumunod sa number 1, City of Davao. Number 2, City of Butuan. At ang ikatlo, halos parehas ng Butuan. Siyempre, ang City of Ilagan. At siyempre, mga kababayan, pang-apat dyan, City of Tacloban. At ang ikalima, mga kababayan, at ika-ani, ba tayo? Ikalima, mga kababayan ko, ay ang City of Cagayan de Oro. Grabe, no, mga kababayan ko. City of Zamboanga. City of Olongapo. Grabe, mga kababayan ko. Ito yung data. Sumunod dyan, Lapu-Lapu. Sumunod, Bacolod. Sumunod, Cebu. Mandaue, magkatabi lang ho yan Siyempre, General Santos City. Yan, At ang bayan at lugar ni Bangkay, Toby-Chanco, Navotas City. Utik na yan, mga mahihirap yan. Sumunod dyan, malapit, sa lugar ng tatay ko, Iloilo. City of Taguig. Grabe mga kababayan, City of Puerto Princesa. Yan mga kababayan, malilit na ho kung ilang percent ho yung nandyan dyan sa dulo, basahin nyo na lang. City of Lucena. At syempre, ang Malabon, kung saan katabi ng Navotas. At isa pang katabi, mga kababayan, Caloocan. Lugar nila malapitan. Grabe, no? Sumunod ang Pateros. Sumunod ang Pasig. Mga kababayan, sumunod Valenzuela City. Yan na ho, pakunti na ho yan.
Mula po dyan sa may Pasig, pababa na ho, mga kabayan, dahan-dahan, paunti na ho ng paunti. City of Manila. At syempre, hindi magpapahuli ang Baguio City. At syempre, ang lugar ng mga rallyista, dati ay lugar ng mga star, nagniningning ng mga artista, ngayon ay mga rallyista, Quezon City. Grabe. Pero konti lang, sumunod, Makati City. Sino pa? Yan, Parañaque, Marikina, Angeles. Buti pa sa Angeles, Las Piñas, Pasay, Muntinlupa, Mandaluyong, at talaga naman, City of San Juan, kung saan ang aming lugar, zero kami. Ayan, mga kababayan, puro mayayaman sa San Juan eh. Dito sa amin sa San Juan, mga kababayan, puro mayayaman sila. Ngayon, alam nyo na, mga kababayan, ngayon ang tanong, kung talagang magagaling ang mga leader sa Davao City, bakit sila ang number 1? Ano? Geographic ba ang topic? Oo. Talaga, Idel Toto. Ayan, mga kababayan, wala ang bayan ko, mayaman yan. Sabi rito, mga kababayan, Davao City, number 1. Hindi. Ang tanong kasi dyan, kung talagang magagaling ang taga Davao, alam ko mga city lang ito eh. Bakit sila number 1 na maraming mahihirap? Di ba, naisip nyo ba yon? Pack or pick? Pack to. Diego Uy, di ba? Kung talagang magaling ang mga Duterte, bakit number 1 sila na maraming mahirap na pamilya sa kanilang lugar? So, ibig sabihin, mga kababayan, baka dinudugas yan. Kaya ganon, mga kababayan. Di ba? Magkaroon ka ba naman ng vice presidente na ganito, tapos mayor nila, si Baste, congressman nila, mga Duterte. Sakit, mga kababayan ko. Hindi na sila umangat-angatan eh. Kita nyo mga kababayan, puro mahihirap ang mga tao sa Davao City, karamihan. Diba, Juliet Jonas? Paano na ngayon to? Sino ang dyan, tiyak yan, Sir Mike, dinugas ang pondo. Duterte. Dar Mercado. Di ba nga, dalawa ang police blotter nila noon, dinadaya. Danny Salameda Jr., Davao, hawak ng Duterte. Sisihin nyo yung mga Duterte. Kasi hanggang ngayon, mga kababayan, kita nyo, bagong-bago, sino ba ang ating source dito? PSA. Ayan, nasa ibaba. Source, PSA. Mga kababayan, Philippine Statistic Authority. Baka hindi alam ni Sarah ibig sabihin yan. Baka sabihin yan Philippine Sarah Association. Diba? Basta may mga maidikit lang sa pangalan ni Sarah, ipididikit nila. Kaya ang tawag, Philippine Sarah Association, yung PSA, ang meaning sa kanila. Diba, Max Sadia? Ano ngayon ito? Tapos, ito ang masakit, mga kababayan. Kanina syempre celebration daw ng Davao, nando doon yung may mga sira ang ulo. Ano po, yung mga may sira ang ulo, sino-sino ba yung mga yan? Halatang-halata nyo naman, eto. Testing, meow meow. Testing, meow meow. Testing, meow meow. Di ba, mga kababayan, kita nyo naman, umpisa pa lang. Matindi na tama ng ulo niyan. Sino to? Si Kiko Barsaga. Parehas nga daw sila ni Nino na magpinsan, may sayad, di ba? Alam nyo naman yan kailangan pa bang i-memorize yan? Putik na yan, mga kababayan, yung kinikilos niya, no? Di ba?
Sinabi nilong, meow, 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 meow. Nag-usap sila no? Nagkaintindihan yung mga loko-loko. Di ba? Catherine Galpo, Diana Asuncion, Rosalie Agsalod. Nakaw! Testing, meow meow. Good morning, Davao City. Good morning to all of our guests. Good morning, Vice President Sara Duterte. Good morning, Mayor Duterte, Congressman Duterte, and to the Davao City Council, the local government, and everyone else. I'd like to greet a happy 89th araw ng Davao to everyone here, and a happy 81st birthday to former President Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Kita mo, muntik pa niyang hindi masabi. Alam nyo, mga kababayan ko, kulang na lang maduwal Malamang napipilitan din nito, nasabihin at banggitin yung pangalan ni Rodrigo Duterte. Bawal magkampanya. Oo nga. Jasmine, ano magagawa natin dito sa mga ito? Ngayon, kita nyo. Sino ito? Ito na si Meow Meow. Kailangan pa bang i-memorize yan na may sira ang ulo? Sumunod, na mga nando doon, puro grupo ng may sira ang ulo. Ilang taon ako sa politika. Kita nyo mga kababayan si Rolex Gucci. Hindi ka nga naka-Gucci, hindi ka nga naka-Rolex. Kaya wala kang karapatan na mag-mall dito. Grabe, no, mga kababayan yung kakampi ni Sara Duterte. Pare-pare silang may sira, no? Di ba Marvin Pega? Marvin Pega. Wala Teresa de la Cruz. Ano magagawa nyo dyan? Ikaw, Catherine Galpo, magtotropa sila. Eto na. May sira ang ulo na isa pa. Sa tiyan pa lang na nanay ko, 67 years old ako ngayon. Ang tanda mo na, hindi ka pa rin nagbabago. Diba? Eto mga kababayan, yung pong tao na isinusuka, si Meow Meow, pinandidirihan ng mga DDS. Eto rin, nandidiri sa mga DDS, ayaw amining DDS, pinklawan daw siya. Pinklawan ka pero nandiyan ka. Sige nga mga kababayan, paki-explain nga. Ang naluloko lang ho nito, yung market nga nila. Market, ibig sabihin ng market, yun hong mga binebentahan lang. Binebenta nila yung sarili nila sa mga katulad nila. Syempre, kayang-kaya nilang bulahin. Kayang-kaya nilang lokohin. Tuloy. Politiko na ako. Board member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Hindi niya nakita nung panahon ni Digong. Ako. Hindi mo nakita nung panahon ni Digong? Yung katakawan ni Digong? Alam nyo mga kababayan ko, etong mga ito, walang ya talaga ito Sabi niya mga kababayan, ulitin ko lang. Ako nakita ng board member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Kita nyo, sinungaling pa. Binobola niya kasi yung mga DDS, mga kababayan ko Binobola nila. Eto. Isampal nyo sa mukha niya, Yan, President Bongbong Marcos. Makinig kayo sa mga DDS. Kung naniniwala kayo dyan sa Guangzon na yan. Sabi dito, mga kababayan ko, noong araw na wala na sa posisyon, pababa na sa pwesto si Digong, ito ang balita. Duterte Legacy. Pasok. Ang mamanahin ni President Bongbong Marcos mula sa Duterte administration. Sa pinakauling tala ng Bureau of the Treasury, umabot sa 12.79 trillion pesos ang national government debt sa katapusan ng Hunyo. Kung ikukumpara naman natin ang mga minanang utang ng mga pangulo, mapapansing hindi lang doble ang itinaas ng government debt sa ilalim ng Duterte administration. Kita niyo mga kababayan ko? Hindi ba nakita ni Guangzon to? Hindi ho maipagkakamali, maipagkakaila yung mga nangyari nung panahon ni Digong Kita nyo? Yung pong utang ng gobyerno, dinoble ng mahigit.
Ang utang ng Pilipinas, dinoble ni Digong. Ayan o, yung balita o. From 5.9 trillion nung panahon ni Aquino, ginawa ni Digong na 12.79 trillion. Ang tanong nga ho, ganito. Sa sandamakmak na kwarta na inutang mong hayop ka, Digong, nasaan ang ginawa mo? Nasaan ang proyekto mo? Nasaan ang natapos mo? Anong nangyari sa kwarta ng mga inutang mong hayop ka para kang si Sara? Di ba? Tingnan niyo si Sara. Hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala yung mga kwarta. Tapos ngayon, mga kababayan, itong si Buang Son talaga, abay, ngayon lang daw siya nakakita sa talambuhay niya ng pagnanakaw sa bayan. Nung panahon pa, mga kababayan, nang mawala si Apo Lakay, sumunod ang Cory, sumunod ang Ramos, di ba puro pagbebenta ginawa nila? Kaya nga yung Petron ngayon, mga kababayan, sabi nga ni Ramon Ang, ibabalik na sa gobyerno. Bakit? Noong 1994, panahon ni Fidel Ramos, ibinenta yung Petron na dating pagmamay-ari natin yun. Kaya nung panahon ni Apo Lakay, kontrolado yung gasolina, presyo ng gasolina, kasi yung mga negosyante, meron pong pangbangga ang gobyerno. Hindi sila basta-basta makapagtaas. Mahirap kalaban ang presyo kapag kagobyerno. Anong ginawa nila? Yan, sila Cory, nagbenta ng nagbenta. Ganon din si Ramos, buti namatay na. Ngayon, ang tanong, napakinabangan ba nung matanda na tabako na yon? Alam nyo mga kababayan, ganyan din ang mangyayari sa mga yan eh. Pag mga nagsinga matayan na yan, doon lang nagsisisi kung kailan hindi na nila maibabalik yung mga pera na pinagnanakaw nila. Tama mga kababayan ko? Ayan, kita nyo? Maliwanag pa sa bombonan ni Marcoleta. Debt sa katapusan ng Hunyo. Kung ikukumpara naman natin ang mga minanang utang ng mga Pangulo, mapapansing hindi lang doble ang itinaas ng government debt sa ilalim ng Duterte administration. Mula sa 5.9 trillion pesos na iniwan ni dating Pangulong Noynoy Aquino, nag-iwan si Pangulong Duterte ng 12.79 trillion na utang kay PBBM. Yan! Maliwanag! Iniwang utang ay 12.79 trillion. Mga kababayan, walang naipagmalaking mega project ang Duterte administration. Dahil wala nga silang maipagmalaki, kaya ang napagdidiskitahan, yung pong Skyway ni San Miguel Beer. San Miguel Beer tuloy. San Miguel Corporation. Kaya yung mga OFW bulang-bula ron eh. Pagdadaan sila galing ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1, 2, and 3, dadaan sila dyan. Ayun, feeling nila si Duterte ang nagpagawa eh. Pero tanungin nyo mga kababayan, gamitin nyo na ang Google, gamitin nyo na ang Wi-Fi, gamitin nyo na ang Spotify, gamitin nyo na ang Netflix, gamitin nyo na lahat ang app kung may makikita kayo. Wala hong natapos sa build ni Duterte. Ang maliwanag lang na natapos, yung retoke, yung mga pagmumuka ni Sara Duterte at ni Katie Duterte. Yan, mga kababayan, hindi lulusot si Buang Son. Yung mga sinasabi niyang to. Politiko na ako. Board member man nanay ko 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Kita nyo? Ganyan mang bola ang isang siraulo.
Ganyan mang bola. Oh, bakit hindi niya nakita yung pagnanakaw ni Digong? Mga kababayan ko, eto no, yung ayaw sabi niya, hindi ako DDS. Pink, lawan ako, eka. Mauubo na lang kayo sa nito, sa sobrang talino. Sige, sabihin natin talino. Aba mga kababayan, kung ano-ano na lang sinasabi para makapang-uto ng mga bobot, mga tanga. Siguro, alam nila na marami sa Davao City ang uto-uto at saka mga bobot tanga. Kaya doon, nagpuntahan sila. Di ba, mga kababayan ko? Next natin, mga kababayan, sino? Boss Mike, sino ang next? Ito naman yung isa. Mga kababayan ko, pasok. Kita nyo, mga kababayan, si Raulo rin. Tingnan nyo, mga kababayan, ha? Umpisa pa lang eh. Maayong buntag Davao! Tingnan nyo, mga kababayan, kung di ba naman parang si Norman Mangusin to. Mga kababayan ko, kita nyo, ang init-init, naka-Amerikana, Ganito, mga kababayan, yung mga tao na may sira ang ulo. Biruin ninyo, ang init-init, naka-Amerikana. Tapos nagsisigaw pa siya. Ito ho yung may siguro may pangarap na maging senador. Kaya alam nyo na, mga kababayan, pakinggan natin yung sinasabi. Mas malakas. Maayong buntag Davao! Di ba, mga kababayan, parang si Kibuloy. Ay, nako, mga kababayan ko, iboboto nyo ba yan? Kahit ako, hindi ko sasamahan yan. Napakainit, naka-Amerikana, daig mo pa si FLM, Yeah, pare! Yeah. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Atty. Aaron Despicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ang Isabela po ay nasa norte. Isa po akong Ilocano. Nagtataka siguro kayo, bakit ako nandito? Syempre. Yung mga nandiyo dyan, magtataka, pero hindi na kami nagtataka sa'yo, Bob. Puro may mga sira ulo na itong mga na to eh. Nandito ako para sabihin sa inyo Na ang mga Ilocano, ang mga taga Isabela, mga taga Luzon, ay solid Duterte! Putang ina, baliw yan, mga kababayan! Puta, baka ikaw lang! Sino ang Ilocanong sasama rito? Ilocano po ako, pero hindi ako sumasama at naniniwala riyan. Mga kababayan, dinamay pa lahat daw ng Ilocano ay Sulid Duterte. Tokininam! Dugong! Po, tila, ay na. Makasangsango kalatan to. Biruin yung mga kababayan, dinamay pati mga Ilocano para bulahin yung mga taga Davao. Binobola niya yung mga Davaoenyo doon sa sabi niya na lahat daw ng Ilocano, solid Duterte. Nag-iisa ka lang. Di ba? Nag-iisa ka lang. Nananaginip si Kuya. Ewan ko, mga kababayan ko, ano bang mga tropa ni Sara? Puro mga buang, Malalakas ang tama nila, Diyos ko. Ayan tingnan nyo, mga kababayan ko, yung itsura, lakihan ko pa. Ayan Tingnan nyo yung mukha, mga kababayan, habang naka-Amerikana. Tapos, mga kababayan, gumaganyan siya. Putik na yan, ang itim-itim mo, tapos nakasuot ka ng ganyan, Oo, dinaig mo si FLM. Dinaig niya, mga kababayan, si Norman Mangusin. Bahay! Di ba?
Ano masasabi nyo dyan? Oh. Ay, nako. Ayan na. Tony Duterte! Visit, ano? Bang klase? Oo. Paano mga kababayan? Sabi ko nga sa inyo, ang market nila ay mga bobot tanga. Ang market nila mga kababayan, yung mga nauutulang nila. Kita nyo naman sa mga survey. Makikita nyo yung mga katwiran, malalayo. Kung ikukumpara nyo sa mga may utak. Di ba mga kababayan ko? Ayan tingnan nyo. Eto yung kanilang eto ho yung kanilang ginodiyos, ay masasagot doon sa Tingnan nyo mga kababayan si Sara Duterte kung paano binobola yung mga DDS, mga kababayan ko. Pasok. Grace Piatos Mm. ay masasagot doon sa impeachment trial. Kita nyo? Di ba inaantay natin yan? Masasagot daw ni Sara Duterte kung sino si Mary Grace Piatos sa impeachment trial. Nampating na naman mga kababayan, eto na nga, nag-umpisa na. Pero hindi pa rin niya sinasagot, di ba? Alam nyo mga kababayan, tingin ko eto pang bablap lang. Kunyari, meron talagang ebidensya. Kunyari, talagang masasagot niya. Pero ang katotohanan, hindi talaga. Mema lang siya. Sabi nga ng mga Gen Z, mema lang. Mema sabi lang. Mema yabang lang. Mema, ayan, mema, mataba lang. Ganyan mga kababayan Yung mga asama ni Sara Duterte, yan pare-pareha sila Ayaw siya pag-usapan ng defense team. Kasi pinuunan nila yung defense sa confidential funds. Kita niyo yung sagot? Buisit, mga kababayan? Kasi ayaw nilang pag-usapan ng defense team kasi nabuo na raw nila. Puti. Sakit sa ulo, mga kababayan. Pero teka, may napapansin ako sa inyo. Pwede ho bang humingi kahit papano ng konting pabor? Por pabor? Baka naman pwede mag-like kayo kasi si Miss Au kanina pa na sumisigaw. Sabi ni Miss Au, like na po tayo. Sabi, mag-like naman kayo. Lang yan na yan. Kaya tuloy ayan Sino si Mary Grace Piatos? Piatos. Diba? Kita nyo? Ay, nako. Ewan ko ba? Bakit may mga naniniwala dito kay Sara? Eto pa Mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings Ito, about it. Kasi ito yung gustong gawin nilang presidente ng tinapa na yan. Masisikmura nyo ba na maging katulad nito yung magiging presidente natin? Masisikmura nyo ba na sa araw-araw mga kababayan, si Sara, makikita nyo sa Malacanang? Ang tindi mga kababayan ko. Tingnan nyo yung mga pahayag. Ulitin ko. alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kaysa ma-impeach ka. Bakit ganun? Yun naman pala, hindi masakit Bakit ka hindi humarap para magkaalamanan na? Di po ba? Ayan mga kababayan, sa kanya bunganga mismo ng gagaling na mas masakit pa daw iwan ng kanyang syota kaysa ma-impeach siya. Pero ngayon, mga kababayan ko, di ba, kinichimachu, bakit hindi humaharap sa pagdinig kung hindi masakit ang ma-impeach?
Nakuha nyo mga kababayan ko? Yun hong mga sinasabi nito, parang daig pa nating nakikinig sa siraulo. Yung po bang mga kababayan, pag nagsalita siya, iisipin mong maigi kung ano ibig sabihin niya. At kapag iniisip natin ng husto, maiisip natin, bakit tayo naniniwala yan? Bakit naniniwala tayo sa kanya? Mga kababayan, kahit anong isip nyo, yung sinabi niya, walang kahulugan. Kung hindi yung sinabi niya, yun na yan. Nakuha nyo yung ibig ko sabihin? Mas malalim pa nga yung paliwanag ko kaysa sa sinasabi niya. Di ba? Perpetua Peralta. Maring Joji. Mas malawanag pa yung mas malalim pa yung pinapaliwanag ko kaysa sa sinasabi niya. Ibang klase. Ngayon, magnanakaw ka. Bakit gano'n ang mga Duterte, mga kababayan? Kung hindi nakikiapid, magnanakaw. Kung hindi magnanakaw, pumapatay. Bakit gano'n, mga kababayan ko? Tanong ko sa inyo. Kung kayo ay totoong Kristiyano, naniniwala sa Diyos, abay hindi nyo sinusuportahan to. Bakit? Utos ni bro, huwag kang papatay. Utos ni bro, huwag kang makikiapid. Hindi maiintindihan ng mga didis kung ano ibig sabihin ng makikipag-apid. Oo. Huwag kang bebeng-bang nang hindi mo asawa. Nakuha nyo? Yan, maiintindihan ho nila yan. Pag sinabi natin, huwag kang makikiapid, hindi nila maiintindihan. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, huwag kang bebeng-bang nang hindi mo asawa. Huwag kang papatay. Alam nyo na yan, di ba? Si Digong, anong ginawa? Pumatay ng pumatay. Yan yun mga kababayan ko At sabi nga sa banal na kasulatan, mga kababayan ko, teka, may hinanda ako. Eto, yan, mga kababayan ko. Eto, para maliwanag sa inyo. Matthew, 5:21. Narinig ninyo na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang papatay. At sa sino mang pumatay ay mapapasanga panganib. Siya kahatulan. Kita nyo mga kababayan ko maliwanag ba pagka ganito? Kita nyo, ang sino man daw ang pumatay ay mapapasa panganib. Siya kahatulan. Kaya si Digong King, tingnan ninyo, ayun, nando doon, nakakulong. Sabi naman dito, Mateo 19:18, sinabi niya sa kaniya, alin-alin, at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Kita nyo mga kababayan ko, ano pa sinabi? Huwag kang mangangalunya. Putik na yan, kitang-kita sa video. Si Pulong, mga kababayan, bumubuking ng pokpok. Tama, mali? Ayan di ba si Pulong, nakikipaglaplapan sa pokpok. Sabi pa rito, huwag kang magnanakaw. Si Sara, mga kababayan, si Pulong, lahat sa mga Duterte, kinamig na yan. Sabi, huwag kang magnanakaw. Ayun, mga nagsipag nakaw, mga walang iya. Eto pa. Sabi pa rito. Kaya alam nyo, mga kababayan, talagang ako huwag sasaksi siya di katotohanan. Naintindihan nyo? Anong ginagawa ng mga DDS? Mga kababayan ko, tignan nyo yung revelasyon ni Nino Barsaga. Siniraan nila ng siniraan si Leni Robredo. Pero dito, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo huwag sasaksi sa di katotohanan. Ano ho ba ang pagkakaiba ng mga pagsasabi, pagsisinungaling, at paninira sa ibang tao? Di po ba yan di katotohanan pero ginawa ho nila?
Lahat eh. Inaamig na ho nila yung kasamaan. Oh, dito naman. Oh, sa Mark 10:19. Oh, nalalaman mo ang mga utos. Huwag kang pumatay. Huwag kang mga lunya. Oh, kita nyo mga kababayan? Tabi-tabi po sa mga... Baka may tamaan, bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magagalit. Gusto kong paliwanagan dito yung mga DDS, ano? Gusto kong i-elaborate ho si Pulong Duterte dito. Huwag kang mangangalunya. Tignan nyo si Pulong Duterte. Diba? Lumalaplap, bumibengbang ng pokpok. Huwag kang magnanakaw. Kita nyo? Ulit-ulit, huwag kang sumaksi sa di katotohanan. Huwag kang magdaya. Kita nyo, mga kababayan, kailan ko ba kayo dinadaya? Di ba, mga kababayan? Dinadaya ko ba kayo? Di ba nakita nyo naman si Pulong? Nakikiganyanan ng ano? Kahit naman si Digong, di ba? Sa taas ng entablado, yung nguso niya, mga kababayan, Di ba, mga kababayan? May asawang tao. Sino pa? Pag nanakaw nila, Tindi, no, mga kababayan, ano? Sabi pa rito, huwag kang magdaya. Kita nyo, mga kababayan? Igalang mo ang iyong ama, at ang iyong ina. Si Sara Duterte, magalang ba sa ama? Di ba nagbabastusan nga sila? Sabi nga ni Nino, kasalanan ni Sara kung bakit nangyayari sa kanilang pamilya, kasi nga daw, hindi sumusunod sa tatay niya. Suail na anak si Sara, eka. Mga kababayan? Lahat to ito Pinakyaw ng mga Duterte. Our beloved Boss Mike!